Posible po ang hanggang 11 pisong tapyas sa kada litro ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon po yan sa Energy Department. Saksi, si Rafi Tima. Nagkapirmahan na ang mga presidente ng Amerika at Iran ng kasunduan para tapusin ang labanan, pati na rin ang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Kaya unti-unti nang dumarami ang mga oil tanker na nakakalusot dito. Dahil dyan, ayon sa Department of Energy, posibleng bumaba ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ang gasolina, baka 4 to 5 pesos ho tayo sa rollback. Per liter ho yan. Diesel, baka 8 to 10 peso per liter. Ang kerosene, baka 9 to 11 ang ating estimate per liter. Pero nagkaroon ng aberya at may pag-aalinlangan kung magtutuloy-tuloy ang ceasefire. Handa na sanang pumunta si Vice President J.D. Vance sa Switzerland para makipag-usap sa Iran tungkol sa issue sa gitna ng sigalot, ang nuclear program ng Iran. Pero bigla-biglang hindi itinuloy ang pag-uusap dapat ngayong araw. Ayon sa Switzerland, ipinagpaliban daw ang negosasyon pero walang ibinigay na petsa kung kailan. Pero kanina lang, sinalakay ng Israel ang Southern Lebanon. 18 katao ang namatay sa panibagong airstrikes. Gayunman, sinabi ng Department of Energy na hanggat mapanatili ng dalawang bansa ang tigil putukan, posibleng bumaba pa ang presyo ng produktong petrolyo. Titingnan natin na hanggang saan ang pag-settle. Remember na before the war, nasa 50 to 60 peso per liter tayo. Ngayon, nasa 70 to 80 tayo. Baka next week, nandun na tayo sa partly 60 to 7 to 80 pa. Pero hindi pa siya kasing baba ng 50 to 60 before the conflict. Ngayon pa lang, ang jeepney driver na si Peter umaasang matuloy nga ang malakihang tapya sa presyo ng produktong petrolyo. Malaki pong sa amin yun, malaki pong tulong yun. Kahapon, 350 pesos lang daw ang naiuwi niya sa pamilya dahil sa taas pa rin ang presyo ng diesel at tumal na biyahe. Nakakalabing 5 oras na biyahe si Dieter araw-araw. Kahit nakatanggap daw siya ng ayudang 5,000 piso, maliit lang daw ang naging epekto nito. Kahit po sana wala ng ayuda balik na lang po yung dating diesel 49.50, yun malaking tulong na po sa amin yun. Kahit wala na pong ayuda. Ang mga pasahero namang aking nakausap, may hiling din. Sana pag ibinaba ang crudo o gasolina, kasamang ibababa din yung pamasahe. Ayun po tayo. Ganun din po. Kasama na rin ang basic commodities. Ayon naman sa DOE, ang kanilang abangan lamang ay kung magtutuloy-tuloy nga yung pinirmahang kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran sa isang permanenteng ceasefire dahil dito nakadepende kung tuloy-tuloy naman ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi.